This time, without further ado, hindi ko na patatagalin pa because I know you're all excited to experience the workshop from our renowned and esteemed experts and artists. So I'll turn you over to the founder of the Philippine Folklore, Ma'am Leia. Magandang hapon sa inyong lahat. Una-una gusto namin pagpasalamat at naimbitahan kami dito sa napaka-importanteng event na pagbubukas ng inyong museum. Thank you. So, ako po si Leia Zoraida Lim. Isa akong pintor, isa akong guro, at isa akong kwentista ng Maguindanao Folklore. Doon nag-start. So, dahil taga Cotabato City, Maguindanao ako. At napansin ko na yung mga kwentong kinikwento sa amin nung kabataan ko ay hindi na kinikwento ngayon. So, kaya naisip kong ikunin ang mga kwento at ikwentong muli para mapasa sa susunod na henerasyon at huwag makalimutan. So, hanggang sa kami ng mga kaibigan ko, naisip namin, what if i-represent namin through small works yung part ng folktale para lang mapakita ang kanilang existence. At hanggang sa dumadami na kami pala na pareho yung gustong gawin at nabuo yung grupo. At galing kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, ang mga kasama ko dito ngayon, si Gia Salombides. Siya naman ay taga Marikina at Tubong Lokban. Tubong Marikina. Tubong Marikina, pero galing sa Lokban, Quezon. So, ang mga kwento niya, yung mga sirena doon, diba? Oo, tapos, nandito, so, isa siyang children's book illustrator. Tapos, nandito si Dennis, galing sa Naga, So, Dennis, yung artwork mo yung mga painting, no? Oo. So, iba rin yung alam niyang mga kwento na pinasa sa kanya ng kanyang mga elders. Tapos si Chris, from Naga rin. Ayun, so, iba rin yung mga kwento from Naga. Asawa ni Chris, si Harold. Ayan, so, ano yung pinakakilalang folktale sa inyo? Sa Bicol, may tinatawag na Ibalong. Ibalong yung link and yung kwento doon na ano siya, iba-iba po siya ng karakter. May parang ahas, may kukon or yung pig, boar, wild pig, may Tambaluslos. Yung tambaluslos, isang entity o isang nilalang na lumalaki yung ari. Tapos may ano kami doon, parang may river. Tapos yung ari niya, gumaganon siya. Lalaki siya. Tapos may dumadaan doon na mga tao. Parang gano'n. Ibang ano siya, ibang kwento. Tapos, yung Ibalong, madami din siyang, madaming kwento na iba-iba. Tapos, one time, yung may writer din doon or comics illustrator na gumawa siya ng mga, yung inipon niya yung mga kwento para maging isang comics para mapasa din doon sa mga next generation. Tapos yung kay Chris naman, meron siyang ikaw na. Sa kanila kasi, yung tinatawag na yung lola niya, parang healer. Babay lang. Kaya yung ginawa niya, babay lang din. Yung nasa gitna na nakatagilid na baba. Tapos ang model na yan, tama. Yung Gen Z na may lahi siya na agta o kinta. Gulot yung buhok. Pero
Ngayon na, ano na siya, chinas niya yung mukha. Pero taga Masbate siya, malapit. Nasa isla. Masbate, di ba Masbate, tapos Bisaya na. Parang ganun. Yun yung ginawa niya din. Yung sa akin naman, yung Visayan folklore na siya yung tinatawag na Diyos yung sa Bisaya. Ituturo ko ka. Ayun yung napili ko yung Kaptan. Parang creator siya, katumbas siya ng creator natin. Yan po. Kaya ang drawing ko, parang nag-create siya ng man and woman, man muna, tapos galing siya sa kawayan, biyag na kawayan. Tapos seloso din siyang Diyos kasi ayaw niyang may ibang sinasamba yung ibang Diyos na sinasamba yung dito sa Visayan folklore. Pero pag nagagalit siya, nagkakaroon ng kidlat, kulog, kidlat at hangin. Base po yan dun sa research ko din, mga kwento tungkol sa Visayan myth. And ano siya, strong na God. Tapos ang ginamit ko po dyan, since late po kasi kami na naging member ng Folklore Pilipinas, kami ni Chris, ginamit ko po dyan na acrylic pen, tas on canvas. Okay. Tapos, ako po kasi ito ibang medium din yung ginagamit ko pag sa art practices namin. Yung late, ngayon nag-acrylic pen na ako. Dati, watercolor, tapos oil. Dati, drawing, charcoal. Tapos watercolor, oil. Tapos, bumalik ako sa acrylic. Parang gano'n. Tapos, minsan, yung mga myth or mga kwento namin ni Chris, nire-relate namin sa mga art practices namin. Kagaya nung late na performance, kasi nagpe-perform din kami. Kasali din kami dun sa group na mga performance artists. Nag-perform kami sa UPLB. Ang ginawa namin yung parang ritual. Kasi si Chris, sabi ko nga, yung mga ninuno niya, tapos ako din, mga manggagamot, parang gano'n. Kinakwento na sa kasi ko pa yun wala pang spot. Related din doon sa ginawa ko ngayon kasi yung pinalit dyan kay Kaptan ngayon, yun na yung mga pinalit ng mga Spaniards, yun na yung mga santo natin. Dati yan yung God dito sa Bisaya, yung kwento. Relate din yung ginagawa namin nung nag-perform kami. May ritual performance kami ginawa sa UPLB, which is about sa home and traditions. Kasi yun nga, kailangan maipasa sa bagong bahay, bagong generation, yung mga kwento nung panahon. Nung pre-colonial, hindi pa tayo nasasako. Kasi sabi daw ng mga matatanda, yung lolo ko, lahat daw ng mga isla sa Pilipinas is pang regional state. May sarili na tayong kwento, may sarili na tayong, marunong na tayong magsulat, pumasa. May sarili tayong, ano yun, yung dialect. Bago pa tayo sakupin, may sarili na tayong kultura. Kaya kailangan maipasa sa mga bagong bahay, bagong generation, bagong pamilya, yung istorya o kwento ng ating mga ninyo. Yun lang po. Salamat. Next naman na artist natin, si Kathleen Salina Dago. Siya naman ay tubong Sultan Kudarat. So, Kasi hindi galing sa sulat, kasi Bisaya rin. kasi Bisayan po. So yung work ko naman is about Tungkong Langit at Alunsita. Pinakita ko lang yung paano, kasi yung itsura, yung what I think, the itsura of the Lunti ay, noong mga panahon broken-hearted na siya, no? Sino mga broken dyan? Broken-hearted na si Tungkong Langit dahil umalik si Alunsita sa kanilang tahanan.
tapos hindi na nagkabalikan. So, tragic yung love story nila. Tapos yan, if you notice, walang nakikita yung partner, pero nakatago siya lang sa dyan. So, yun naman, make a wood and cloth and wire yung work ko. Lucille from Leyte. Hi, I'm from Leyte, Ormoc. Pinangalan ko sa Ormoc City, pero nung 12 years old ako, nag-migrate kami sa Bicol. So, and then after nung 16 ako, at 15, pumunta ng Manila. So, more taking English helping. But, one of the stories that was told to me, kasi I do vacation in Ormoc City, because my family, some of our relatives are still in Ormoc City. So I do visit in Ormoc City. And then earlier na, galing ako ng Ormoc City. And one of the stories that was told to us was the story of Maria Labo. If you're familiar with Maria Labo, she's not really a very, very old story. It's a story that has been recently passed down. So, Maria Labo was an OFW. So, the picture of Maria Labo, I put her under the balete tree. So if you're not familiar with the balete tree is one of the trees endemic here in the Philippines. It's only found here in the Philippines. So it's one of the trees that are considered as parasitic because from the old tree, the vines, the fig vines, would crawl up to the tree, and then more vines would grow up until the vines or the balete would become the tree itself. So papatayin niya yung host, yung original tree, or the host tree. So kaya naging balete tree. And then it's very significant here in the Philippines because it's one of the magical trees here in the Philippines. If you remember or if you know about yung white lady sa balete tree, so it's culturally, it's very significant here in the Philippines. Not only that, it's only found in the Philippines, but also yung mga albularyo and other things. They consider it as a part of a ritual, or yun yung parang dun daw galing, or yan yung parang gateway to the spirit world. Ganon. So pag ilagay ko si Maria Labo sa underneath the balete tree, so it's like a gateway. So kasi si Maria Labo, she was an OFW going to Europe around 1970s to 1990s. And she's very significant in today's society kasi a lot of people nowadays go to the other country to work, diba? And then yung remittance from the work pinapadala nila sa Philippines. So that most of us na sa Philippines would have a better life. So Maria de Labo was like that. Pero yung nangyari na Maria Labo is pinapakain na siya ng, well, there are variations of the legend, but one of the stories was that pinapakain daw siya ng something or ng tao sa amo niya. And other legend says yung amo daw niya is cursed or is an aswang. And then yung namatay yung amo niya, naipasa kay Maria Labo. So nung pag umuwi si Maria Labo, nagugutom siya. Kahit anong pagkain kinakain niya, hindi na makain. Sumasakit yung siya niya. So, until one day, iniwan siya ng asawa niya. And then, naiwan siya yung mga anak niya. Tapos, hanggang sa hindi niya lang malaman na kinain na pala yung anak niya.
kinakain yung anak niya. Tapos, other stories is, inain niya yung anak niya, asawa niya, and then ginawa niyang adobo. Tapos kinain niya. So, but here in Leyte, the story of Buenalawa is told to us sa mga Bisaya and also sa mga, kasi nakaparating din siya ng Bicol eh. So, sinasabi siya sa atin kasi to tell kids, young kids, and then young men, na huwag lumabas sa gabi. Di ba? Parang yun yung sinasabi sa akin na, huwag kayong lumabas sa gabi kasi baka kumigan yung Marilao. Kasi yung Marilao, sometimes they say that kukunin yung heart mo or yung loob mo and then kakainin na. So, ayun. Thank you! Next naman si Chaday Villanueva. He's from Benguet. Ako po si Chad, tiga Benguet. Yung artwork ko ay yung maraming mata. Si Janin Mata. Mata ka tama, di ba? Sabi nila, dito sa Bisaya, si Janin Mata raw ay diwata, diyosa, bruha, parang. Pero yung mga tao daw ay pupunta sa kanya para humiling kung parang nakita yung hinaharap, yung future, kasi nga marami na mata. Kasi yung ibang mga tao din daw pupunta sa kanya para dumulong o para pagalingin yung sakit nila sa mata o may kapansanan sa mata. Yan si Janet Mata. Alam ko dito yan sa sa LinkedIn daw siya. So, ilang aking trabaho. Okay, so pwede yung kaya nga wala na yung mga kwento. Ngayon, sabi nila, iba-iba na yung version. Kasi baka may malaman pa kayo at pwede niyong idagdag sa akin. Next si Riza Zuniga from Pasig. So, ito ang work ni Miss Riza. Isa siyang writer, teacher, and artist. Magandang hapon. This time, I made use of beads. So mga beads yan, ilang galing kausakyan ko to get the desired beads. Now, my diwata belongs to a lesser divinity. Mas mataas yung kay itong langit. So, mas higher. Now, the diwata, the name is Bakulang Nuhu. She can change seasons. Kaya meron akong inabstra the tag-araw and tag-ulan. Sometimes we wish pa masyadong mainit, sana may ulan para lalamig. O kaya pag sobrang ulan, sana umaraw lang. Okay? Now, this is a cycle. So, alam naman natin dalawa lang ang season sa Pilipinas, wet and dry. Pero sabi ng iba, hindi, wet and weather o kaya hot and hotter. Okay. So, yan, may nag-represent lang sa clouds and skies, may vegetation, then may woods, and then lahat ng bibigay ng rays coming from the sun. So, yun yung in abstract style here. So, the Visayan folklore is going to teach us something. If you would like to produce an artwork, research is part of it. So, Leia was very encouraging with the whole group not to find your diwata. Sometimes it is not one time. So you have to think again. This is already my second version. My first version is done by a structural engineer. The same, is cycle. There is art in writing. So I'm encouraging you pursue something that will, give out that creativity from you.
loosen it up. So that at least our encounter with you and our engagement, you know, more or less will teach you something. And who knows, your product of Visayan folklore will be much, you know, the weight will be much heavier. So we encourage you to have a better version of this. A better version of Diwata Bagulang po. Okay? Thank you so much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dennis from Naga City, taga Bicol po. So, ang ginawa ko po at ang aking ipinuntahan bilang bahagi po ng Visayan folklore ay si Banuano. Bali niyo po makikita nandun po sa side. Yang may hanger. So, ang bento po ni Banuano ay nagsimula matagal ng panahon. Si Banuano ang pinaniniwalaang God of the Forest. Siya po yung tagapangalaga ng kabubatan at ng mga hayop na naninirahan dito. So, bali po yung mga hunters noong unang panahon na tinatawag na mga ngayang. Bali yung mga unang huli nila, yung mga nakahante ng mga hayop katulad ng baboy damo, mga usa, iba pang mga hayop. Bali yung unang huli nila, inaalay nila ito kay Banuano. At nilalagay nila ito sa isang maliit na bahay na mataas sa gitna ng kagubatan na kung tawagin ay Pagyawan. Bali naniniwala sila na kapag hindi nila isinagawa ang ritual ng pag-aalay, hindi na sila muling pagbibigyan ni Banuano na makahuli-muli. So, si Banuano ang napili kong karakter kasi gusto kong maibahagi ulit yung kwento niya sa iba at lalo na sa inyong mga kabataan. At makapagbigay ng inspirasyon na patuloy nating pangalagaan ng ating kagubatan para sa susunod na generasyon. Yun lamang po sila. Sa akin naman yung babaylan. Siguro naman meron din tayo dito babaylan. Siyang tagapamagitan ng espiritual na mundo at tao. Gusto ko rin kung meron kayong kilala pa, pwede niyong interviewin. So, bibihira na lang yung mga babaylan. Ang babaylan yung healer, yung naggagamot. Santigwan din ba yung tawag sa inyo? Sa Bicol kasi Santigwan yung may usok, inaano sa pinggan. Ewan ko kung meron din dito sa Visaya. Pero sa ni-research ko din na dito rin sa Visaya, na dito rin lahat ng mga babaylan, ng mga shaman, mga healer. Kumukuha sila ng enerhiya galing sa kalikasan, sa tubig, sa hangin, lahat ng elemento dito sa lupa, nagagaling yung energy nila. So kung may mga tanong, dati nung panahon, wala pang TV, wala pang radyo, yung mga babaylan ang tinatanong kung ano ba, may paparating bang bagyo, may paparating bang sakuna. Sila yung tanungan. So, ako na-experience ko na noong araw na yung mga lola ko, sila yung tinatanong kung may paparating ng mga sakuna. Tinitingnan lang yung langit, yung kapaligiran, yung kahoy, yung hangin kung papunta saan. Nasasabi nila kung may paparating ng mga sakuna. So, laging healer din ng lola ko, nagagamot, na galing lang sa mga halamang dahon. Siguro, kailangan pa nating alamin yung mga taong gano'n sa lugar natin. At itong ginawa ko, kinuha ko talaga yung mukha ng isang babae. Na-inspire ako sa beauty niya na Pilipina. Ginawa ko rin ng mga
ano sa ulo kasi yung energy kinukuha niya sa environment. So mostly dati nun, yung mga babaylan, may mga tattoo sila na parang sa kwento ng Bisaya na parang umuungkit sa mga mukha nila o sa katawan kung ano yung enerhiyang nakukuha nila. Okay, so dapat yung mga ganyang sa lugar na bibihira na yung alam. Kasi ako hindi nagagamot sa doktor. So kailangan natin alamin kung tayo yung mga, ang tawag minsan albularyo eh. Pero ang totoo niyan, mga babaylan niya sa mga shaman na nanggagon. Salamat! Thank you everyone. Yung gawa ko pala ito. Tungkol siya sa love story. Nilihangin at nilidagat. Just like hangin, love sa nalalagatan. Tapos, ginawa kong may mga bangka. Kasi, pag titingin ka sa abot tanaw, diba? Nag-meet sila. At yun dumadaan yung mga bago, mga bangka. Tapos, ano yung pinakamatibay na pang-secure ng bangka or ng bato, di ba, abaka? So, gawa ito sa abaka, dito sa Visayas. Ito ay abaka shell. So, nilagay ko dito para ipakita yung tibay nung kwento nila na nakaka-inspire at ganun din, nakakapaalala na kailangan nating respetuhin ang kalikasan at alagaanan ng kalikasan. Yes. So, thank you. Gaya nga nung sinabi ni Riza, sana na-inspire namin kayo na hanapin din ang ating mga katutubong kwento at ikwentong muli sa ating in our small little way, diba? So, ako dahil pintor ako, ipipaint ko siya, parang gano'n, gaya ni Riza, kung writer kayo, sulat kayo, para huwag makalimutan. Okay. So, thank you very much. Ito yung ating workshop. So, ang nagdala nung material natin, nandito siya nung Wednesday. Siya ay si Peachy Priscilla Fernando. Isa siyang child psychologist. Galing siya sa Cebu. Ang gawa niya yung AGTA. Ang AGTA daw ay gentle creatures of the forest that are guardians of the forest. So, ito yung gawa niya. Dinala niya to para sa atin. Para gumawa tayo ng version natin nung kung ano man yung memorable or kung may naalala kayong kwento sa inyo ng mga lola and lola natin. Na gawin nating small sculptures. Tapos magiging part siya nito collection na nisip namin, Gia, maganda ba kung ano? Ipatong dito or dapat may table. Pag nag-air dry na siya, okay lalo para. Oo, sige. So, depende sa inyo kung sa inyo siya ilalagay ba sa floor. Ganun. Magiging part siya ng exhibit. Pag nilipat na siya, lalagay. Okay. So, ang paggamit nito ay hindi ko rin alam. Parang Play-Doh. Parang Play-Doh. Okay, Kim. So, ito yung mga kulay. Oo. So, habang iniisip ninyo ang gusto nyong kulay, pag-uusapan natin kung may naiisip na ba kayong character na gusto nyong gawin. Sino ang gusto mong gawin? Sino? Ay, sinong character? Sinong folklore character? Duwende. Okay, sige. Anong mga kulay ang naiisip mo? Green and red. Bigay siya kanila o kukuha sila sa So iwan ko na lang daw dito tapos kukuha na lang kayo para maraming kulay yung magawa nyo. O sige. Sino pa? Sino ang gagawin mo? Ay, sige. Yung number. Sige. Yung number. Ikaw kumana ng mahal. Okay. Yung manananggal natin, gawa siya ng isang film student, si Margo Villamor, taga Cebu.
27. Pwede tayo kumuha ng at least 5 colors. Or 5 packs. 5 packs shipping. Tapos, Kaya 5 packs. gagawin yung mecha. So, ito daw yung walk-walk. Tingin mecha. At least pwede nyo maging reference yung mga character natin dyan. Si Pin, gawa ni Ding Royales. Si Ding Bai, taga... Baka yung lumulabok ng bato. Si Ding ay taga Quezon City. Quezon City. Si Ethan ang taga Marikina. Yung nagbibigay pala ng bato. So, fertility and community. Si Baby, taga QC. Si Baby, Lemon taga na sabi. Si Risa, taga QC. Okay na. Siya naman yung goddess of the stars. Kapag sama-sama na natin pare-parehong boto. Ito naman yung public nun. Oo nga, parang Mga teachers sa dapat na may magic na nakapagpuan sa kabilang mundo. Gawa siya din ni Shirley Jimenez. Isa siyang nurse sa London. So dahil sa dagat daw ito, inulong niya ng asin yung work niya. Maraming asin. Nag-create din ng effect sa work. Si Alan Robsing ay taga Chao. So, ito yung very next season. Si Sina ay taga Quezon City. Ano siya, ito yung si Adlaw. Kahit na pagkakakilang ang resin, yung sa'yo. Sa yun yun. Oo, yan yan. Kay Nina naman, God of Olympus. Yung kay Doris lang. Yung kay Doris ang Diwata. And then yung serpent. Si Doris ay OG sa Philippine animation. Alam niyo yung mga X-Men, Ninja Turtles. Doris ang nag-animate. Diba siya sa group na nag-animate? Pink Panthers, Worms. Ano pa ba? Ito yung shell ni Kapitan. Gawa ni Mary Buendia. Taga Quezon City. Ano pa ba? Ilan Yung serpent. Bakunawan, Flor. Si Flor taga-Abusan. So, ano na, no? 2:10? Kaya niyo ba in 20 minutes? Tingnan natin yung work niya. Okay. Tara, go na tayo. Paano ginagamit yun? Architecture. Okay. Line up or Tara. Sabay natin i-explore itong medium kasi hindi ko rin kabisaan. Pwede ko kunin. Sige. Pwede kayo mag-iya. Sige. Or pwede kunin yung half, tas ibang kulay naman yung ano. Pwede nag-share. max of 5. Nagawa ko, bali ko, malinanggan ko siya. Kaso lang, hindi pa po tumutubo yung pakpa kasi bata ka siya. Hapali lang po siya kasi malinanggan. That's all. Thank you. Hello. Okay, ito po yung nagawa ko, hindi pa tapos. Pulong pa lang. Sino yan? Sino yan, sir? Isang character din ng science background.
Sino na siya? Si Kamkan, yung ano, Bisayan. Bisaya Hindi version. pa siya. Salamat. Thank you. Hello everyone, good afternoon. So, excuse my voice kasi it has been through a lot. So, this is my design folklore. So, a little bit background story on this. This creation of mine, I actually saw this during last year in 2023. If I'm not mistaken, it was on December. So, I saw this sa aming bukid po. So, usually San Telmos, they usually stay in coconut trees. So, usually beside a river. So, the stronger the river flows, the more they are. So, the one that I saw, I think they are not only one, they are three in that tree, and it was 1 a.m. in the morning. So it was really, at the same time, it was scary, and it was also very whimsical and magical. So usually, this from my perspective of view, from my perspective, I saw them like nearly a glimpse of them because they're hiding from the coconut leaves. But they're dancing and they're bouncing like that. And then aside from that, they usually look like elves or fire creatures. But like they're like pixies, but in a fire way. Look like that. So usually they are gentle creatures. But they're gentle creatures. At the same time, they are they're just happy when they're around that coconut tree when I saw them. So yeah, it was very a goosebump at the same time. It was a whimsical experience for me to saw that, and it was not only once, but it was twice. So year 2024 January, so I came back to our province at our Samar. So yeah, I go to Bukid again together with my grandparents. So I saw another one. They were beside the river, and then they're dancing. So it was really a magical experience to saw them. So yeah, this is my creation. Yes, thank you. Thank you, Pene. Hello everyone, my name is I'm from the Alan. This is the other that I'm actually this called hindi nga ako mo is ito yung ginawa ko that I experienced also. So it's based on my imaginary nga yung tipong na-experience ko through to life, but I made this is an Encanto. Do you hear a Biliran? A place? Yeah, Biliran. This person na nakaupo dito, he is the king of the Biliran, which is the Biringan. Sorry. Biringan. So, this person, yung creator na yung tipong ginugusto niya ako, yung tipong na-imagine ko siya na yung kinukulo actually, magka-birth na tayo. Nakakatakot din siya. Actually, he's the king of the Biringan City, which is the forest, yung Entity. in other words, entity na lang. Yun lang. Na-inspire lang nga po tayo. I-share yung ginawa ko. Kung may experience.
Thank you! Hi, good afternoon So, yung ginawa ko, if you can see para siyang puta, I don't know kung ano yung perspective niyo, but for me, this is some kind of an animal like cat, which is known to us that sigbin. I don't know kung parang sigbin para yung paniginip. Pero based sa characteristic na dahil na perspective ko is yung ear ng itang sigbin is pointy like this. At makakalapan like this. And then, one of the characteristics is wala silang buntot. So, as you can see, para na rin siyang tigil. So, yun lang yun. Yay! Okay, so hello everyone. So, this is my work. So, huwag kayong ma-confuse, hindi to si Peppa Pig. Baboy po to. So, I'm sorry guys, this is when my mother is pregnant with my brother, nakwento niya sa akin na nung hating gabi na daw, natutulog sila and then suddenly, sa ibaba ng bahay namin may kumakalaro. And nung binaba ng mother ko, nakita niya yung isang baboy. Yung baboy, nakita niyo na may pulang mata. And then nakita niya rin doon na pula yung mata ng baboy. And hindi takot yung baboy sa kanya. Parang aggressive pa yung baboy doon. And then nung time din na yun, yung lola ko, healer din siya na tayo, parang babailan. Parang albularyo. And then nung sinabuyan ng lola ko ng ang tawag doon, yung laala, parang something na oil na may dahon sa loob ng bote. Doon na daw natakot yung baboy. So, napatanto ng lola ko na yung baboy, hindi talaga actual na baboy, kundi isang aswang na nagpanggap na isang baboy. So, kaya lang po. Thank you. Para sa atin. So, my name is Arnold J. And I am their classmate. Hi! So my, this is a creature that is in a form of something good. There is this recent nightmare that I'm encountering is when some entities portray themselves as good. And for me, that is something that is bad and something that tests our faith as Catholics, as Christians. So this is this is my creation. This one is in a hood. Because any entity, any aswang that has a hood or something that covers their face is something that I am not afraid of. So that's all. Gagawin natin sa mga show. And then, anong gagawin natin sa mga show? Facebook page ako. Instagram ako, pero hindi siya update. Kasi last kami hands sa aming teachers, so busy siya. Busy siya. Ano yan? Ano yan? Tikba lang. Ay, ang tikba lang na parte na ano. May little to. Wala! Tampala! Yung generation of tikbala. Diyan. Yung generation din. Diyan yung city. Yan hindi ka tikbala. Ay, di beta na tiya. Tanong na. So now it's straight. May smile. Nasuko na yan. Hindi pa rin tikbalang. Tikbalang.
Dapat pagsama to. Tikbalang ko ang pink version. Dito twice a week. Favorite ko din niya, strawberry. Okay lang ba siya? Ay, nakulit ako. Para yung mag-flight na kasi mamaya. Ano nila best? Salak pa lang. Parang may kapat naman. Pero kasi nasabayan na kasi yung sa bar, no? Kaya may call lang. Kaya kasi cheers. Wait lang, wala po.